Chapter 7. Buong gabing hindi nakatulog si Tim. Next weekend, Helena will be out with Xander and that's what keeping his mind occupied up until this very night. He can't manage to sleep. Kanina pa siya nakapikit pero hindi siya makatulog. Mariin niyang ginulo ang buhok niya saka siya napabangon. Naiinis siya. Nawawalan ng gana. That Xander is really finding ways to be with Helena. Iniisip niya na kinakalaban talaga siya nito and he feels threatened. Gigil siyang napabangon para magpahangin sa balkonahe ng kwarto niya. It's already late at night. He just stared in space saka siya magpasya na pumasok muli sa loob to get a can of beer inside his fridge. Baka makatulong para makatulog siya. Dahan-dahan niyang nilagok ang beer. He looked at himself in the mirror. Para siyang sinabunutan. Suck. His hair is as messy as a bird nest. Mukhang pwede ng pangitlogan. He's been thinking kung ano pa ang pwede niyang gawin maliban sa pagdalaw sa anak niya ina Helena. Kung hindi yun sapat, kailangan pa niyang galingan. Kailangan niyang makipagsabayan kay Xander. Hindi niya hahayaang tuluyang piliin siya nito. He is the father and he needs to do something. 1 week had passed at naghanda na si Helena para sa out of town nila. Nagbaon siya ng ilang pairs ng bikini, nagbaon rin siya ng madaming damit dahil for sure ay magiging masaya ang 2-day trip nila. Mommy, I want to bring my swimsuit too. Masiglang wika ni Tinsley habang kinakalkal ang cabinet niya. Sure, sweet cake. Bring whatever you want to bring. And this too, and also this, and this, and this. Ani Tinsley na busy sa kakalagay ng kung ano-anong mga damit sa malita niya. Yes, may sarili siyang malita. It's as cute as she is dahil malit lang iyon. Sapat lang para sa mga gamit niya. Tinsley, this is enough na. Tito Xander is probably downstairs waiting for us. Tama na yang dala mo. 2 days lang naman yun, eh. And you are just a kid. Pagpapaalala ng mommy niya. Mommy, I ain't a kid anymore. I am a grown-up now. Pagrarasa ng niya pa habang nakanguso ang kanyang mga labi. Napangiti si Helena. Nagmamadali yatang lumaki itong si Tinsley. Naupo siya sa malambot nilang kama saka pinaupo si Tinsley sa kanyang kondangan. Sweetie, you don't need to rush. You can't grow old that quick. You are my baby girl and always will be. Paalala ng mommy niya. She just nodded na parang isang maamong USA. Okay, fine, mom. Pababa na sila nang makasalubong nila si Xander na paakyat sa kwarto nila. Napahinto si Helena sa nakakunot noo na tiningnan ito. Xander, bakit? Let me help you, Lena. Those are heavy I guess. He offered. Mukhang hindi nanganak ati si Xander na maghintay pa sa baba. Umakyat na ito para alalayan sina Helena na dalhin ang mga gamit nila. He is really helpful. Napaka-gentleman. Parang ayaw niya talagang nakikitang nahihirapan si Helena. Can Tito Tim come over too? Kunot-noo tanong ng inosenteng bata. Nagkatinginan sina Helena at Xander na parang alam na ang iniisip ng isa't isa. Parehas pa silang napangiti ng pilit. Honey, it's just the 3 of us today. Saka, si Tito Tim, busy yun sa work niya. Why do you always look for him ba? Napanguso si Tinsley. Because he is like a daddy to me. I like him, mommy. Tila sampal iyon sa harapan pa mismo ni Xander. Sinampal siya ng katotohanan. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman niya. Will it be a good challenge in his part para mapatunayan sa anak ng babaeng mahal niya na mas karapat-dapat siyang tawaging daddy kaysa kay Timothy? Kahit pa sabihin na siya ang biological father ng bata. Hindi nakaimik si Xander. Nanatili siyang nakatayo at kalmado. Huli na siyang nakaimik ng mahinang tapikin ni Helena ang kamay niya. He then smiled right away. H can be your acting daddy. Nauutal na sagot ni Xander na tila ba pilit na gustong makuha ang loob ng bata. Maging siya ay nag-aalangan na rin. Bakit ganun? Mabilis niya namang nakuha ang loob nito noon, Bakit biglang si Tim na ang bukang bibig nito? Dahil ba lagi itong nadalaw sa kanila? Nalungkot siyang bigla. Gusto niya rin kasi na mas maging malapit pa lalo kay Tinsley lalo pa at nanliligaw pa lang siya sa mommy nito. Sa bata pa lang nga ay rejected na siya agad, paano pa kaya kung pagdating kay Helena? Huwag naman sana. Aniya sa isipan niya. Nakayuko lang si Tinsley.
Mukhang takot ipakita ang nakabusangot niyang mukha. She actually want her Tito Tim to come. Anak, don't worry, we can have another trip naman with Tito Tim. Smile na okay. We need to go now. Napaangat ng kanyang mukha ng dahan-dahan si Tinsley. Ngiti na lang na pilit ang naitugon niya. Maingat naman na inilahad ni Xander ang kamay nito sa bata. So cute. He wants the kid to take his hand para maalalayan niya ito pababa. Napatingin doon si Tinsley at nag-aalangan pa. Come on, Tinsley. Take Tito Xander's hand. Utos ng mommy niya sa malambing na boses. At kahit na may pag-aalangan ng bata, she did accepted her Tito Xander's hand. Mabilis na napangiti si Xander. Finally, nilagay nila ang lahat ng gamit nila sa compartment ng sasakyan. Hinatid lang sila hanggang sa labas ng mommy at daddy ni na Helena. Teary-eyed pa nga ang mga ito kahit pasabihin na 2 days lang naman yun ay mami-miss raw nila agad si Tinsley. Mag-iingat kayo doon. Huwag masyado magbababad sa init ng araw, apo, ha. Kapag ikaw ng itim, baka mapagkamalan kang mula sa tribo ng mga Aita. Natatawang bili ng granddaddy ni Tinsley. Tuloy ay kumunat ang noo ng bata. Hindi niya naunawaan ang ibig nitong sabihin. Napakamot siya ng ulo. What's Aita? Granddaddy. Mahina tuloy na sinapok ng grandmommy niya ang lolo nito. Ikaw talaga, aalis na nga sila, bibigyan mo pa ng palaisipan ng bata. Suway nito habang tawang-tawa naman ang asawa niya. Hinawakan ni Helena sa balikat ang anak niya. Sinundan naman ito ng tingin ni Tinsley. Anak, Aita is an ethnic group in the Philippines. They have a very curly hair and a dark-colored skin. Napatango-tango naman si Tinsley. Now she's starting to understand why his granddad warned her of not playing too much under the heat of the sun then, so she won't end up looking like an Aita. Anyway, Mom, we better get going. If ever Tim comes, pakisabi na lang na umalis kami for a 2-day trip. Bye, Mom. Nakangiti nitong pagpapalam sabay halik sa pisngi ng mommy niya. She also gave her father a very tight hug. Bye. Mag-iingat kayo sa biyahe. Xander, alam mo na ha. Ingatan mo yang mag-ina. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. See you after 2 days. Huling bili ng mommy ni Helena saka siya kumaway-kaway sa tatlo. Tuluyan ng sumakay ng kotse silang tatlo. Walang naupo sa katabi ni Xander. Bagkus, sa likod parehong naupo ang mag-ina. Minsan kasi, kapag malayo ang biyahe ay nagsusuka si Tinsley. Kaya mas maigi na katabi niya ito para maasikaso niya. You sure you won't sit beside me? Tanong ng binata. Hindi na, Xander. Tinsley needs me here. Baka masuka, eh. Prepared na nga ang paper bag namin, o, natatawang sagot nito. Tumango lang ang binata sa kanya inon ang music sa loob ng kotse. They listened to acoustic songs along the way. Madaming foods kaya for sure, hindi mababagot si Tinsley. She can go anywhere kahit gaano pa kalayo basta may pagkain lang siya. Siyempre, kailangan dapat nandyan pa rin ang mommy niya. Nakatanaw lang si Helena sa binata. She left it open nang maramdaman niya ang paghampas ng malakas na hangin sa kanyang mukha. Makakalanghap na rin siya ng sariwang hangin sa kabilang town. Hindi niya man alam kung ano exactly ang resort na pupuntahan nila but for sure, it would be worth the long distance travel. Pinagmamasdan niya lang ang bawat kalye at gusali na madadaanan nila. Nag-iba na ang lahat mula nang umalis sila. Ang daming nagbago. Hindi na lahat ng madaanan nila ay mapuno. Some have been replaced by big houses and buildings. Sa 5 taon para, sobrang daming posibleng magbago, pero ang nararamdaman niya para kay Timothy, bakit nanatili pa ring buo? Kahit gaano ito naging marahas sa kanya, kahit gaano kasakit ang dulot nito sa kanya to the point na ginusto niya na lang na umalis para makalimot, siya pa rin talaga ang tinitibok ng puso niya. Hindi naman siguro siya ganun kamasokista, hindi ba? Napahinto siya sa pagmumuni-muni nang magring ang kanyang cellphone. Napating inagad siya dito. It's Timothy. Tumatawag it. Bakit? May kailangan ba siya? Aniya sa isipan. Bahagya pa siyang napatulala habang nakatitig lang doon, hindi niya man lang hinawakan ang cellphone niya. Hindi niya man lang ito ginalaw. Mommy, answer your phone. Utos ni Tinsley sa kanya. Doon lang siya nakaimik. Sagot niya. I said answer your phone. Someone's calling.
Kagat labi niyang dinampot ang cellphone niya para sagutin ang tawag kahit pa medyo awkward dahil for sure, maririnig yun ni Xander, at syempre ni Tinsley. But what can she do? Hello, tipid na sagot niya sa kabilang linya. Hey Lena, where are you right now? Kunot-noo na tanong ni Tim. Nasa biyahe na kami. Bakit? Do you need anything? Tanong ni Helena sa kasinulyapan si Xander. Anong malay niya ba at baka nakikinig ito? Pero mukhang tutok naman ito sa pagmamaneho niya. Need you? He answered almost whispering. Pansin rin ni Helena ang paghabol ni Timothy ng hininga niya. He seems panting. Is there something wrong? Bakit para niyang hinahabol ang hininga niya? What's wrong? Hey. Nag-aalalang tanong ng dalaga rito. Hindi niya alam pero biglang hindi siya mapakali. Mukhang may kakaiba sa kinikilos ni Timothy. Okay lang ba siya? Pero hindi pa man namamatay ang tawag ay wala nang nasagot sa kabilang linya. Kinabahan siyang bigla. Sana naman walang problema. Bigla niyang naalala ng minsan siyang pagtripan ni Timothy tungkol sa defected stocks. She rolled her eyes sa kapumakawalan ng isang malalim na buntong hininga. He is probably just playing with me again. Suck. Aniya sa isipan. Who was that? Pag-uusisa ni Xander. Jave just some friend. Neutral na sagot ng dalaga. Namutla tuloy siya bigla. Mabuti na lang at walang pakialam si Tinsley sa mundo dahil tutok na ito sa kanyang iPad. Kung hindi ay samot-sari na naman ang tanong nito at kung mamalasin pa ay hindi niya pa ito masasagot ng maayos, lang saglit pa, akala ni Helena ay hindi natatawag ulit si Tim but he called again. Hindi lang isang beses kundi halos 5 beses itong paulit-ulit na tumawag. Until she decided to turn off her phone. Ayaw niyang agaw atensyon iyon sa ingay. Tersh. Gagawa talaga si Tim ng paraan para kulitin siya at magpapansin. Aniya sa isip niya. After almost 2 hours of travel ay nakarating na sila sa Elsla Catalina. Hindi mapigil ang mapawaw ng mag-ina nang makita nila ang resort. Sa loob kasi niyon ay may isang malaking hotel. Pagkatapos ay mula sa hotel ay tanaw na tanaw ang beachfront. Maraming cottages, meron ding swimming pool. Manghang-mangha sila. Parang gusto na tuloy nilang libutin ang buong resort agad-agad. Good morning, ma'am and sir. Masiglang bungad sa kanila ng tour guide. Good morning. Sagot ni Xander. Is Mr. Suets here? Tanong nito. Kayo po siguro ang expected guest ni Mr. Suets. Pasok po tayo sa loob. Mukhang hinihintay na niya kayo kanina pa, sagot ng tour guide. Pagpasok nila sa loob ng hotel ay nakahilera ang mga bodyguards ni Elsegani Suets. Sa lobby kung saan naghihintay si Elsegani ay nadatnan nila itong humihigop ng tsaa. There's a woman beside her who looks fair and young. Maganda at mukhang simple lang. Hi, Xander, it's good to see you again. I was waiting for you all these months. Bakit ngayon ka lang napadalaw? Tanong ni Elsegani. Wala, busy talaga, Isagani. Is she your wife? Tanong nito sabay tingin sa babaeng katabi ni Isagani si Anina. Yeah, we just got married last month and you're not invited, natatawang sagot ni Elsegani. Whatever, bro. Kahit naman ma-invite pa ako, hindi ako makakapunta. Busy ako last month since I dealt with my partnership with her, sagot nito sabay turo kay Helena. Sinulyapan lang ito ni Elsegani sa kanginitian ng tipid. Oh, well, nice to meet you. This is my wife, Anina Montes. Pagpapakilala ni Isagani sa asawa niya. I am Helena. Helena de Guzman, diretsang tugon ng dalaga. Nginitian nito si Elsegani pati na rin si Anina. Paano ba yan? Enjoy your stay here, dude. Call me if ever you need anything. See you around. Tanging bili na lamang ni Elsegani. He's Xander's friend. Kakakilala lang nila but they became eventually close. Siguro dahil parehas silang business-minded. May nag-assist naman kina Xander. Syempre, feeling VIP sila ngayon dahil kaibigan niya ang may-ari ng resort. They received a special treatment. This resort is nice. Ang galing sigurong magpatakbo nung kaibigan mo. Puri ni Helena habang nililibot ang kanyang buong paningin sa lugar. Yes, he sure is. Pwede na nga yung tumakbong mayor dito sa dami ng naitulong niya sa Elsla Catalina, natatawang sagot ni Xander habang naglalakad at nakasunod lang sila sa crew na maghahatid sa kanila sa kwarto.
Magkaibang kwarto ang pinasukan nila. Siyempre, malaki naman ang respeto ni Xander kay Helena and he respects her privacy. Isa pa, baka anong isipin ng bata? Matalino pa naman iyon si Tinsley at matanong. Paano ba yan? Magpahinga na muna kayo. We'll call you later and we'll have some fun outside after you gain energy, excited na ani Xander. Yehey! I love that! Sagot naman ni Tinsley na nagtatalon pa. Napangiti na lang si Helena. Xander, thank you, ha? For what? For doing everything to make my daughter happy, maagap na sagot ni Helena. Of course, if the child is happy, then, for sure the mommy is happy too. Hindi ba? Nakangiti nitong sagot. Medyo hindi na masyadong mainit nang magpasil mag-walking sina Helena sa front beach. Tamang lakad-lakad lang sa may seashore habang pinagmamasdan ang malaparaisong ganda ng Isla Catalina. The white sand of the beach is really amusing. Pinong-pino. Para na rin silang nakapunta ng Boracay dahil sa ganda ng lugar. Isa pa, hindi masyadong malayo. Sapat lang na marating nila in a span of 2 hours. Malakas ang hangin sa labas. Habang nagalalakad sila ay tila ng tili si Tinsley. Ngayon lang kasi talaga ito nakapag-beach. Kahit kasi nasa ibang bansa pa sila, usually nasa bahay lang siya naiiwan sa tita ng mommy niya. Wala kasing oras sa kanya noon masyado ang mommy niya because of her business na nagbunga naman later on dahil nagboom ang business nila at nakilala. Yun nga lang, it became one of the reasons kung bakit medyo socially aloof si Tinsley. But not now. Medyo malapit na ito ngayon sa ibang tao dahil na rin sa mga taong nakapalibot kay Helena. Si Xander, Timothy, Bea, at ang lolo at lola niya pa. Are you having fun, baby? Nakangiting tanong ni Helena. Nakikita niya kasi na kumikinang-kinang pa ang mga mata ng anak niya habang nagtatampisaw sa dalampasigan. Hindi malakas ang alon ngayon. Kalmado katulad ng puso niya. But how she wish. Kasama nila si Timothy ngayon. Nakasuot si Tinsley ng favorite niyang yellow polka-dotted bikini. Ang cute lang nitong tingnan on her summer hat. Para siyang Madam Baby. Para siyang Lady Boss. Habang ang mommy Helena niya naman ay nakasuot lang ng jump short and also a hat. Mawawala ba yun? Kahit na hindi masyadong tirek ang araw ay todo sunblock sila at bandana. Ayaw niyang mangitim ano. Yes, mommy. Tito Xander, thank you for bringing me here. Masigla niyang sagot habang nakafocus pa rin sa pagtatampisaw sa tubig. Nakangiti lang na nagkatinginan sina Helena at Xander. See, I told you, you made her really happy. That smile of hers is really genuine. Salamat, Xander. Ano ka ba? Anything for the two of you. Else pa, umaasa ako na magkakaroon ako ng pagkakataon na buuin ang pamilya mo na sinira ni Timothy. Ilang minutong natahimik si Helena. Hindi siya nakasagot. She couldn't find the right words to say. Ibig sabihin ba nito, he really wants to be the father of my child? Is he that eager and willing to take the responsibility? Mas lalo lang siyang nanghihinayang. Xander, she uttered. Ayaw ko sanang sabihin sa yuta. Pero kasi, ayaw ko sanang igugol mo lang sa akin ang atensyon mo. Ang daming babaeng walang sabit dyan. May anak na kasi ako, Xander. Ayaw ko sanang Helena, why are you like that? Kunot noo na suwi ni Xander. Medyo nalungkot ito. Ayaw niya kahit kailan na marinig ang ganon. Na porke ba may anak na ang isang babae, hindi na ito pwedeng mahalin. Hindi na ito pwedeng ligawan. Bakit? It's the truth. I don't care about that truth. I love you. And you deserve to be loved whether you have a child or not. Hindi naman porke may anak ka na ay hindi na kita pwedeng mahalin. Bakit ka ba ganyan, Xander? I think you are just wasting your time to me. LM not. You are worthy of all the minutes and seconds I am spending with you. At iyon ang mga oras na pinakamasaya para sa akin. Stop thinking that way. Hindi na nasagot pa si Helena. Mukhang wala na nga siyang marerebut pa kay Xander. Mahal siya nitong talaga at mukhang wala na nga itong balak pang magbago ng isip. Hindi niya malaman kung matutuwa ba siya. Na-touch lang siguro siya masyado dahil sa mga sinabi ni Xander. Nakita niya talaga sa mga mata nito ang sincerity. Natutuo talaga ito sa mga sinasabi niya. Na wala talagang bahid ng pagsisinungaling.
that what he feels is really true. Hindi niya alam kung deserve niya ang tulad ni Xander. Siya pa rin ba, Lena? That's why you are pushing me away. Siya pa rin ba ang laman ng puso mo? Sunod-sunod na tanong ng binata na siyang nakapagpatigil sa kanya sa paglalakad. Ramdam niya sa kanyang pagtapak sa buhangin ang pagiging pinunyon. Pero nababagabag siya. Paano niya sasagutin si Xander? Kapag sinabi ba niya ang totoo, titigil na ito. What if I do, Xander? What if I still love him? Will you stop loving me then? Seryosong tanong niya habang mariing nakatitig sa mga mata ng binata. Kitang-kita ni Helena sa mga mata nito ang pangangilad ng mga luha ni Xander. He is hurt. Mas masakit palang titigan ang mga mata ng isang tao na nasasaktan, lalo pa kung ikaw ang dahilan kung bakit nila nararamdaman ang sakit. Gusto man ni Helena na ibsan iyon sa paraang alam niya kung paano, pero alam niyang sasaktan lang din niya ang binata sa huli. Ayos lang. Ayos lang, Lena. I will still court you, nauutol nitong sagot habang pilit na nakangiti. Kahit na ang totoo ay gusto nang bumagsak ng mga luha nito. Tears of a person who genuinely loves her. Para sa kanya ay hindi iyon kabadingan. Xander, hindi mo naman kailangang mag-pretend na ayos lang kahit nasasaktan ka. Ano naman kung masakit? Basta, mahal kita. Parehas silang nagkatitigan sa isa't isa. Kapwa nangungusap ang mga mata nila. Puno ng mga tanong na hindi na kailangan ng sagot. Tingin lang, sapat na para sagutin ang lahat ng mga katanungan sa isipan ng isa't isa. Mommy, look. There's a fish. Sigaw ni Tinsley sa hindi kalayuan. Saved by Tinsley. Akala ni Helena ay magiging awkward na nang tuluyan sa pagitan nila ni Xander. Mabuti na lang at nagsisigaw si Tinsley. Napalingon sila sa kinaroroonan nito at meron ngang isa. Natawa si Helena sa reaksyon ng anak niya. Namilog kasi ang mga mata nito nang makitang tumalon ang isda. That was so cute. Sagot naman ni Helena. Simpleng inakbayan siya ni Xander na parabang hindi na niya iniinda ang mga sinabi ni Helena kanina. Masakit iyon, tagos iyon hanggang sa kaibuturan ng puso niya, but what can he do? Hindi niya naman madidiktahan ang puso ni Helena. Pero, hindi pa naman huli ang lahat para iparamdam sa kanya na mahal niya ito. At totoo ang nararamdaman niya para dito. Pero mas cute ang mommy mo. Pasimple pa na banat nito. Napagigil naman si Tinsley saka nagtatakbo papunta sa kinarurunan nila. My mommy isn't just cute. She is pretty. Kibat balikat na napahalakhak si Xander. Indeed. Kayo naman. Masyado niyong pinalalaki ang ulo ko, eh. They took some pictures together. May stolen, may solo, at syempre, meron din na silang tatlo. Pero hindi pa nga nag-init ang mga paa nila sa Isla Catalina ay panay na ang tawag ni Timothy sa kanya. Kanina pa ring nang ring ang cellphone niya pero hindi niya pinapansin. She left it on a vibration mode saka sinuksok sa bise niya. Pero hindi rin naman siya mapakali dahil dama niya ang bawat vibrate ng cellphone. Saglit lang, someone is calling over the phone so I need to answer it first. Xander, can you take a look at Tinsley for a moment? Bilin niya pa sa binata. Tumanggaw-tangulang si Xander bilang pagsang-ayon kahit na nabother na siya sa isipan niya kung sino itong kanina patawag ng tawag sa dalaga. Hindi naman kasi nagsasabi sa kanya si Helena. Nang sagutin ni Helena ang tawag ay mataas agad ang tono ng pananalita nito. She came here for a break pero tawag ng tawag si Timothy. Seriously, ayaw niya ba akong magkaroon ng saglit lang na peace of mind? Aniya pa sa isipan. Hello, ano ba? Nasa break ako ngayon. Bakit ba panay ang tawag? Ano ang kailangan mo? Nagulat siya nang sumagot ang nasa kabilang linya. Iba ang boses nito. It wasn't Timothy. Well, the thing is, sagot ng nasa kabilang linya which automatically made her eyebrows raise. Who the hell is this? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Tim? Sunod-sunod niyang tanong. Narinig pa niya na napabuntong hininga ang lalaki sa kabilang linya. Boses lalaki iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. But the voice isn't familiar to her. This is Carlo, Tim's friend. He had a high fever. Ayaw niyang magpadala sa hospital, Hindi ko alam kung anong gagawin ko as his friend. Ikaw ang kanina pa niya binabanggit. Ang kulit kasi. Pero since sinabi mong on break ka, okay. Pasensya na sa abala.
Nanlamig si Helena nang marinig niya ang mga sinabi nito. Bakit naman umabot sa punto na nagkasakit na si Timothy? He looks healthy. Nag-wonder tuloy siya kung anong pinaggagawa nito at nagkasakit. She feels worried. The call ended nang hindi man lang siya nakasagot pa. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Babalik ba siyang city para puntahan si Tim Hayes? Ngayon pa kung saan nag-e-enjoy na ang anak niya. Now, she's torn between the two. Ayaw naman niyang hayaan na lang ito. Pinag-isipan niya iyon ng mabuti. Nakailang buntong hininga pa siya bago tuluyang bumalik sa kinaroroonan ni Xander at anak niya na si Tinsley. She has decided na huwag nang umalis. Nadam ito na lang at tapusin ang 2 araw na outing nila. Tim is a grown-up man after all. He has all the money to call a doctor nang ito na ang pumunta mismo sa kanila. Leon ang nasa isip niya. Mataas na lagnat ang damapo kay Timothy ng gabi matapos niyang matulog nang mag-uumaga na. Kaiisip niya sa lahat ng bagay sa paligid niya, ngayon lang din siya nagkasakit. Nagva-vitamins naman siya and all pero bakit tinablan pa rin siya ngayon? Mukhang kailangan na niyang ilayo ang sarili niya sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng sobra-sobrang stress. Dude, sige na, kumain ka na. Nagmumukha na akong bading dito, oh. Ako pa ang susubo sa'yo, ani Carlo. Kagabi pa siya nandito kina Timothy dahil pinatawag siya ng mga maids na kasama ng binata dahil nga sobrang taas ng lagnat nito at ayaw namang magpaalaga sa kanila. Kaya si Carlo itong naipit. Ilang beses na niyang tinawagan si Helena, pero mukhang mahirap itong makumbinsi. Naaawa na siya sa kaibigan niya. Ilang kutsara lang kasi ang nakain nito kagabi. Sa pilitan na lang ang pag-inom niya ng gamot dahil si Helena talaga ang hanap-hanap niya. I said, go. Pilit na sinabi ni Tim. He keeps pushing his friend away. Nakabaluktot siya at nakabalot ng kumot. Nilalamig siya ng sobra, pero ang isipan niya ay nalipat pa rin kina Helena at Xander na magkasama ngayon doon sa Isla Catalina. Mukhang mas masakit pa yun kaysa sa sakit na meron siya ngayon. At least itong lagnat, he can endure this. Pero ang sakit na iniisip niyang may ibang kasama ang babaeng mahal niya. Hindi niya kayang tiisin. Hindi kita iwan dito, okay? Baliw ka ba? Gusto mo ba na si Elaine na lang ang tawagan ko? Mabuti pa iyon, kulang na lang ipagsiksikan ang sarili sayo. Si Helena kasi, parang wala nang pakialam sayo, Dad. Sigurado ka bang mahal ka pa niya? Shut up, Carlo. Inis na sigaw niya. Ubus lakas kahit na nanghihina na siya. Namumula na nga rin ang buo niyang katawan sa sobrang init ng pakiramdam niya. Their personal doctor went over last night kaya na-check naman niya ito at napainom ng gamot. Sa pilitan lang din iyon. Mataas pa rin ang lagnat ng binata ngayon pero mas mataas iyong kagabi at halos convulsionin na siya kung hindi dumating ang personal doctor nila. Wala, sadyang matigas si Timothy. Mabuti na lang talaga at naniniwala pa rin siya kahit paano sa personal doctor niya. Leon kasi, parang tumayong magulang na rin sa kanya dahil matalik na kaibigan iyon ng daddy niya. He trusts that person. Sorry na. Ikaw kasi, zero sige, kung ayaw mong kumain, iiwan ko na lang muna dito. Uuwi na muna ako para makapagpalit. Kapag may kailangan ka, sabihin mo na lang sa katulong. Okay, tanging nabili ni Carlo saka siya tumayo. Napailingling na lang siya habang tinitingnan ang kaibigan niya na ni gumalaw ay hindi ginawa. Walang epekto ang mga sinabi niya. Hindi talaga siya ang kailangan nito kundi si Helena. Napabuntong hininga na lamang siya saka nagsimulang maglakad palabas. Hindi pa man siya nakakalayo ay bigla-bigla na lang nakarinig si Carlo ng sigaw sa ibaba. Hindi pamilyar sa kanya kung kaninong boses iyon nanggaling pero napakunot siya ng noo agad. Sino naman ang mag-iiskandalo ng ganito kaga sa bahay ni na Timothy? Is this a joke? Paano ito nakalusot sa security? Timothy, napakagago mo talaga, manloloko. Akala ko pa naman kaya ka binigyan ng pagkakataon ng kaibigan ko dahil nagbago ka na at pinutol mo na ang relasyon mo sa malandi mong sekretarya. Walang hiya ka talaga. Nanggagalaiting sigaw ni Bea habang sinusugod si Timothy papunta sa kwarto nito. Carlo raised an eyebrow. How dare this woman say something bad about Timothy? Kilala niya ba ito para pagsalitaan niya ng ganyan? Hey, miss, trespassing ka. Anong sadya mo rito? Hindi pwede dito ang mga asal kalye na katulad mo.
Can't you at least respect the owner of this house? Kung makasigaw ka dyan, parang ang dami mong alan, ah. Supalpal ni Carlo kay Bea. Agad na naningkit ang mga mata ni Bea. Nagsiyakyatan yata lahat ng dugo niya sa ulo sa inis niya. Hindi niya inaasahan na may magtatanggol pa rin pala kay Tim ngayon. Wow! You say, respect. Ba't di mo tanungin yang pinagtatanggol mong Timothy Silvestre na walang isang salita? Makakarating ang lahat ng kay Helena. Napakamot ng ulo si Carlo. Ano bang pinaglalaban ng babaeng to? Sandali lang, miss, ha? Pwede bang kumalma ka muna? I am Timothy's friend. At ikaw, kano-ano ka ba ni Helena? Pag-uusisa ni Carlo. Napa-cross arms ang dalaga habang may panunuyang tiningnan si Carlo sa mga mata nito. LM Helena's best friend. At may karapatan akong umarte ng ganito lalo na at alam kong naaagrabyado ang kaibigan ko. Yabas mo si Timothy. Mag-uusap kami. Sigaw pa nito na mukhang desididong-desidido talaga na pasukin ang kwarto ni Timothy. May sakit siya ngayon. Kaya kung gusto mo siyang makausap ng matino, bumalik ka na lang sa susunod na araw. Alam mo, anuman ang sa pagitan nilang dalawa ng kaibigan mo, sila ang dapat na aayos noon. Bakit mo ba pinakikialaman? Nag-init na rin ang dugo ni Carlo dahil sa tabas ng dila ni Bea. Galit ito. Pero hindi naman yata tama na basta-basta na lang ito susukab. Aba, at tinatago mo pa talaga yung kaibigan mo. Sakit-sakitan. Bakit? Guilty ba siya? Bakit di na lang niya aminin na may kasalanan siya? Bumukas bigla ang pinto ng kwarto ni Timothy. Sabay na napalingon doon ang dalawa at napaawang ang mga labi nang makita si Tim na namumula at nakatayo. Mukhang nanghihina. Ano bibang nangyayari? Ang iiingayin nyo. Si Tim ang nagsalita. Bea, he uttered nang makita niya si Bea na mukhang galit na galit. Napalunok ng laway niya si Bea saka napaiwas ng tingin. Napahiya siya ng kaunti doon dahil akala niya ay nagpapanggap lang talaga na may sakit si Timothy pero mukhang totoo nga ito. See, I told you, he is sick. At sa ingay mo, imbes na nagpapahinga ang tao, inistorbo mo pa. Paninisi ni Carlo, hindi ko nakasalanan yun. Maybe it's his karma. Tinabig nito si Carlo saka lumapit kay Timothy. Tiningnan niya ito ng mata sa mata. Your secretary handed me a video of the two of you having fun. Umaasa si Helena na pinutol mo na ang ugnayan mo kay all this time pero hindi pa pala. You know what? Just let her be with Xander. Mukhang si Xander nga talaga ang karapat-dapat sa kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Makakarating ang video na sa kanya. Kahit na nag-init ang pakiramdam ni Timothy ng mga oras na yun gawa ng lagnat niya ay bigla siyang nanlamig. Parang may kakaibang samyu ng hangin ang yamakap sa kanyang buong katawan. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang video na sinasabi ni Bea. Hindi niya maabot ng isip niya kung paano iyong nangyari. Until he remembered the last time na may nangyari sa kanila ni Elaine. Wait, that happened before Elle ever sworn to Helena that I will cut my ties with Elaine, nauutal na sagot niya. Nako, magdahilan ka pa, Timothy. Hindi ka naman dapat sa akin magpaliwanag eh. Kay Helena, dahil for sure, if she knew about this, hinding-hindi ka na noon mapapatawad. Ano ba, miss? Hindi mo ba siya narinig? He explained already. Gusto mo ba talaga na sir-on siya sa kaibigan mo? Don't you want your friend to be happy? Gusto mo siyang saktan, ganun ba ang ibig mong sabihin? Sabat ni Carlo. Napasinghap si Bea sabay tawa ng sarkastiko. Haha, you think I am doing this because I want her to get hurt? Gusto ko lang siyang ilayo sa maling tao tulad ng kaibigan mo. Why Bea, alam mo ba kung sinong karapat-dapat kay Helena? Ikaw ba ang nakakaalam? Kahit nanghihina ay sinikap na sumagot si Timothy. He badly wants to explain his side na maiintindihan ni Bea. Ayaw niyang hayaan itong umalis na mali ang pagkakaunawa niya. Hindi pwede. Hindi sila pwedeng magkalabuan ni Helena. He tried so hard to convince Helena. Hindi niya hahayaang dahil lang kay Elaine ulit ay masisira sila. Hindi mo ba nakikita kung sino ang totoong villain dito, miss? Kilala mo ba si Elaine? She is a desperate woman. And she perhaps shoot that video para mahawakan niya sa leeg si Timothy. Nag-iisip ka ba kahit konti? Supalpal ni Carlo.
Ayaw lang talaga ni Carlo na magrabyado ang kaibigan niya. He has witnessed both their pains and struggles in life. Natahimik si Bea at nakailang hakbang paatras. Realization hit her in an instant. Napakagat siya ng labi niya at namutla. He was right. Mukhang ang si Elaine ang totoong kalaban dito. Sinasabi mo ba na wala kang kinalaman sa video na yun talaga? You were unaware. Pag-uusisa ni Bea. I am truly unaware, Bea. Kahit i-check pa natin ngayon ang Stevie, sagot ni Timothy. His voice cracks as he speaks. Mahina pa talaga siya. Sige. Pagpayag ni Bea. Hahakbang pa lamang sana siya papalapit kay Timothy nang bigla na lang itong nahilo at napahawak sa kanyang pintuan. He eventually fall down the floor. Team. Sabay na sigaw nilang dalawa ni Carlo at agad na napatakbo sa kinabagsakan ng binata. Inalalayan nila ito papunta sa kama niya saka inihaya ito doon. Nawalan siya ng malay. He is still so weak. Hindi pa pala kasi ito kumakain. Bakit siya nahimite? Tila problemadong tanong ni Bea. Kanina pa niya kagat-kagat ang ibabang labi niya. She feels guilty tuloy. Nakapamewang siya habang pabalik-balik na naglalakad at tila ba ay nag-iisip. He has not eaten yet, miss. I am not miss. I am Bea. Mariin itong pagpapakilala na tila ba naghahaman ng away. Whatever your name is. Mukha kang Amazona. Napataas ng kilay si Bea. 1 a.m., indeed an Amazona. Napasmirk agad si Carlo. Pero ilugar mo din sana, nakangiti nitong sagot. Sarkastiko ang mga ngiting iyon. Inirapan siya ni Bea. Bakit kasi hindi pa rin kumakain yan? Little did he know that he needs food for energy. Tanong ng dalaga. He doesn't want to eat. Si Helena ang hinahanap niya kanina pa. Natigilan si Bea. Bakit? Na kay Helena ba ang gamot? Overacting din masyado iyang kaibigan mo, ha? Labas ka na dun. Huwag ka kasi masyadong pakilamera. Napahalukip-kap si Bea. I am not pakilamera. I am just concerned for my friend. Bahagyang gumalaw si Timothy sa higaan kaya napalingon sila dito. Mukhang nagkamalay na ito kahit paano. What if you call your friend? Suhestyon ni Carlo. She's on a 2-day break. Hindi yun uuwi. Paano naman tong kaibigan ko? Aba, malay ko sa inyo. Aalis na ko. Tumayo na ito pero deep inside ay nag-aalala rin siya kay Timothy. Actually, torn talaga siya ngayon kung tatawagan ba niya ang kaibigan niya. Nakailang hakbang pa lang siya palabas ng kwarto ni Timothy ay napahinto siya. Nakakuyom ang kanyang kamay at napabuntong hininga. Hayes, fine. I will contact her, okay. Hindi makatiis nitong sagot. Napangiti si Carlo. May lalambot rin pala ang babaeng to, Napangisi pa siya sa kanyang isipan. Thanks, Miss Bea, he said and smiled. Hindi alam ni Bea kung bakit bumilis naman yata ang tibok ng puso niya lalo na nang lumingon siya muli sa naka-off-zero na si Carlo. Nakangiti ito sa kanya. Pakiramdam niya ay matutunaw siya ng di oras. Namumula siya na dali-daling nagmarcha palabas ng kwarto at ng bahay ni na Timothy. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya sabayan pa ng malalim niyang paghinga. IRITADO na muling dinukot ni Helena ang kanyang cellphone sa kalagitnaan nila ng pagkain. Katatapos lang nilang mag-snorkel noon at masyado silang napagod at nagutom kaya nagpasya silang kumain na rin bandang 10:00 ng umaga. Pero heto, tumatawag na naman ang kaibigan niya. Lahat na lang ba sila sa city ay tatawag sa kanya? Ano ba ang problema ng mga iyon? Aniya sa isipan. Napahinto siya sa pagkain niya saka dinalapag ang kubyerto sa kanyang plato. Hello, Bea, ano ba? Inis na sagot niya sa kabilang linya. Hayes, friend, sorry na. Kasi naman konsensya ako. Ito kasing lover mo, ayaw kumain. Can you go home now? Nag-faint kasi siya kanina lang. Sabi ng kaibigan niyang si Carlo, hindi pa raw siya nakakain so malamang, hindi rin siya nakainom ng gamot. Ikaw raw ang hinahanap, Pagpapaliwanag ni Bea habang nakakunot ang noo. She admits, nag-aalala naman siya kahit paano kay Timothy. Pero syempre, bad shot pa rin ito sa kanya dahil sa ginawa niya kay Helena 5 years ago, mukhang siya yata itong nahihirapang makalimot aside sa kaibigan niya.
Kanina pa siyang dapat nakalabas ng mansiyon ni na Tim pero nang palabas na siya ay hinabol siya ni Carlo at sinabi na tawagan na niya agad si Helena. Kaya ito, nandito siya ngayon instead of going home already. Ano? Sagot ni Helena sa kaalang-inang napatingin kina Xander at Tinsley. Abala sa pagkain ng anak niya samantalang si Xander ay napatingin sa kanya dahil sa medyo napalakas ang boses niya over the phone. Is there something wrong, Helena? Nag-aalalang tanong ni Xander sa kanya habang nakatingin sa mga mata nito. Napabuntong hininga ang dalaga. Excuse me lang, Xander, Tinsley anak, continue eating. Mommy will just talk to Tita Bea over the phone, okay? Pagpapalam niya. Walang nagawa si Xander kundi tumango na lang at sumang-ayon habang pinapanood siya na naglalakad palayo. Nagtataka na ito kung sino ang tawag ng tawag kay Helena but he stayed quiet still. Naisip niya na sino nga ba naman siya para mag-usisa. Nang medyo malayo-layo na si Helena ay nagsalita siya ulit. Bea, did he really faint? Nag-aalala nitong pag-uusisa sa kaibigan na ayaw pa sanang maniwala. Oo nga, sa mismong harapan ko. Sabi ni Carlo, he is looking for you at hindi siya kakain hanggat wala ka. Paano gagaling ang Makong na kung ganun? Can he still wait until you arrive tomorrow? Baka di naabutan ng bukas oy. Nagawa pang magbiro ng kaibigan niya. Gaga ka talaga. Ang sama ng tabas ng dila mo. Pero totoo nga. Ayaw mo talaga siyang puntahan. Sumasakit na yata ang ulo ni Helena. She's here to relax pa naman sana tapos hanggang dito ba naman ay hinahabol-habol siya ng problema. Bakit ba kasi kailangan ngayon pa magkasakit si Timothy kung kailan kasama niya si Xander na Nadia ba talaga ang tadhana? Hindi ko alam. I am here with Xander. Shall I leave him ng ganun-ganun lang? Sagot niya. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung sino ang bibigyan niya ng priority. In the first place, si Xander naman talaga ang dahilan kung bakit siya nandito ngayon. Tapos, iiwan niya ito ng ganun lang. Parang hindi tama. Torn between two lovers pala ang drama mo ngayon, sis. Huho kahit ako hirap mamili, pangit rin naman na iwan mo si Xander diyan. Maging si Bea ay sumasakit na rin ang ulo. Makailang beses na rin siyang napahawak sa kanyang sentido sa kanya iyon hinilot-hilot. Sabihin mo kay Tim, I'll be there tomorrow. Okay, sabihin mo, he needs to eat and drink medicine. Ano ba naman kasi si Tim, parang bata. Pash! Nagpapadyak na ani Helena. Tumalab naman kaya iyan. What if pumunta ka na lang kaya dito? Umuwi na lang kayo. Bea, let me talk to him. Are you still with him? Teka nga, bakit ka nandyan kila Tim? Are you planning to confront him to zero? Pag-iiba ni Helena ng usapan. Parang ganun na nga. Pero nakakakawa naman, nabungangaan ko't lahat, may sakit pala. Give him the phone. Mag-uusap kami. Utos niya sa kaibigan. Nilinggan naman ni Bea ang nakahiga na si Timothy sa kama niya. Mukhang may malay na ito ngayon lang. Just in time for Helena's call. Tim, nasa kabilang linya ang kaibigan ko. Talk to her if you must. Utos ni Bea. Nang hihinang napabangon si Timothy sa kanya inabot ang cellphone mula sa pagkakahawak ni Bea. Nilagay niya iyon sa kanyang tenga para mapakinggan ang boses ni Helena. Nang may tapat niya iyon sa tenga ay hinintay niya muna itong nagsalita.